tourism. Soundcheck. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat sa Mormonia. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo awit sa Diyos. May isang sigilang awitin. Isang pa. Purihin natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. You are holy, Lord. And almighty Panginoon. Awitin natin Panginoon. Isang sigilang awitin. Hallelujah. Wala na imposible sa ating Panginoon. Yes. Wala na imposible sa ating Diyos. Kaya na gawin lahat. Yes, Lord. Kaya sa tingin mo, kaya magmahal. Walang imposible sa inyo. Isang pa walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, Lord. Kaya na gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap magmahal. Walang imposible sa inyo. Kaya ng aking Panginoon. Kaya ni Jesus na ikaw ay papalagi. Higit pa sa iyong pinakasa, higit pa sa iyong pinipili, ibibigay ng Diyos. Pangako niya po noon, sobrang magkabalan. Pagawin na, isang taon lang imposible, walang imposible sa Diyos. Glory to God. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo,
ko. Wala ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Ako'y masasaya. Yes, O God. Ako'y masasaya sa piling mo. Para sa natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Praise the Lord, God. Hallelujah. Glory is the Lord Almighty. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Dito natin ang Diyos ang malumayan na awitin. Hallelujah. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Meron lang ako sa mayroon lamang. Kung mayroon lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon pa man sa aking nag-iisang kalay, ilalahad bawat saglit upang ibigin ka ng walang hanggan. Gaya ng dagat na hindi nababagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo mamamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi nababagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo mamamahal sa habang panahon. Natatanging kayaman ako, ikaw ay samahin. Wagas na basin ay iyong tingin, kalapit ng awitin. Isang pawitan ang kalooban, kung mayroon lamang, Yesu ay. Mayroon lamang sa libong buhay, hindi magkakain lahat sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa akin nag-iisang kalay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Yesu God, wagas na basin ay iyong bibig, kalakip na awitin. Isang pawitan ang Panginoon, umuwi ka sa awit walang hanggan. Walang
harian ngayon at magpagkailanman. Sa kanyang parangalan, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, kalwalhatian ngayon at magpagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpagkailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, karapatan, sa buhay ko'y lagi mo laan. Gusto ba? Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Muli natin ang Panginoon para sa natin kayo. Praise the Lord God! Hallelujah! Praise Jesus! Praise the Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Para sa ating announcement ng ating worship schedule, meron po tayong panalangin na araw-araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion, morning prayer at ating Sunday school 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kung meron kayong katanungan, ay dalhin natin sa ating Sunday school schedule. At ating Sunday morning, meron po tayo 10 a.m., 6:30 sa Sunday ko ang ating midweek service, 6:30 din ng gabi. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama din natin ang gobyerno ng Pilipinas sa kanilang mga buhay sa mga kilala sa ating Diyos. Pag-pray din natin ang ating mga leaders international, ating Grandmother Church, Pastor Jessica, ating sa President of USA, Pastor Greg Mitchell, Pastor Joe Campbell, sama din natin ating national leader, Pastor Boy Disipida, pati na rin ang ating mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Nara Bugtay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yel Isabel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor, ang kasiglahan ng kanilang pangangatawan, pagpiliin natin ang mga fellow pangalaman churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Bong Cañosa, Pastor Junay Gutchayna, Pastor Sam Bulbul, Pastor Derek Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chanes, Pastor Jess Pancho, Pastor Lali Dumaya, kasama din ang mga bahay, ay pagpalain sila ng Panginoon, pati na rin natin mga missionary churches, all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Israel, Oman, Indonesia, at mga kapatid sa Vietnam, Japan, at sama din natin panalangin ng ating pastor, Pastor Michelle Lucena, and Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, so laking, dalangin natin sa Lingusari, sa Lote at Transportation Vehicle, sa gawain ng Panginoon. Ating mga na-mention dito, ang mga nakalagay dyan, ng mga healing and prayer request, sama din natin panalangin natin mga mahal sa buhay, hindi tayong kalakasan, karunungan sa Panginoon,
At pag-pray din natin kung meron makaramdaman ngayong umaga, ilapit natin sa Diyos. At ang ating activities, next week po ang ating impact team, March 21, at meron din po tayong prayer and fasting dito sa ating church, March 30 to 31, ang ating Harvester Homecoming sa April 2 to 4, at ang ating International Bible Conference sa buwan ng Mayo 4 hanggang 8. Ito po ang schedule sa ating Harvester Homecoming. Ay paghandaan po natin ito at ang katagumpayan ng ating Panginoon. Bago tayo dumako pa sa bagay sa ating Diyos, tayo mananalangin sa mga ganyan kapatid, Brother Adong, bago tayo mananalangin sa palampakan natin, piliin natin Diyos, taas natin ang Panginoon. Praise God, Lord, in Jesus. Panginoon, sa ito rin ang God, nagpapasalamat sa iyo, God, sa iyo mga biyaya, O God, sa iyo ginagawa sa aming mga buhay. Ang mga nabanggit, Panginoon, O God, sa harapan, hindi kong bigyan ng katugunan, Panginoon, O God, pagsama, O God, ng iba ng Espiritu, Panginoon, O God, ang mga international leaders, Panginoon, O God, ako mga pastor, Panginoon, O God, hindi kong bigyan ng kalakasan, Panginoon, O God, samahan, O God, ang iba ng Espiritu, O God, ako magdadala, Panginoon, O God, ngayong umaga, O God, inyo po Panginoon, O God, samahan po siya, O God, ng iba ng Espiritu, bigay niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan, O God, magbigay kayo, Panginoon, O God, ng pagbabago, O God, sa aming mga buhay, O God, na lalabas kami, Panginoon, O God, na hindi na katulad ng dati, at pagod may pagpakalat, pagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. At Panginoon, O God, yung mga kaharap kayo, Panginoon, O God, aming nilalapit sa inyo. Inyo po pagalingin, Panginoon, O God, kayo, Panginoon, O God, na magpala sa kanila. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Magtanggap ng magkamahan sa isa't isa. Welcome po sa Father's House Christian Center. Ito natin Panginoon sa Father's House. Praise God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Ito ang huling gabi, huling araw, pagkakataon, kasama natin lingkod ng Panginoon. Tingnan lang po yung sa online. Parang nakikita ko, parang nahahapi ang paliparan. Yung iba yata, parang dito na sana all. Nanamahan nila yung pastor nila hanggang dito. Sabi ko, dahil na, hindi na ako. Patag ka paliparan. Kawawa na ba yung naiwan ko? Susunda pa hanggang dito yun. Okay, harap ko unahan. Okay, so bago tayo lumako sa kawalan ng ating Panginoon, tulad po ng ating parating ginagawa, tayo sa pananalapi. Bago ko po muna malimutan, pinapaalala ko po yung ating pledge, kasi ito po yung ating gaganapin na Harvester Homecoming. Okay, yan po yung mga tagapagsalita. Isa na rin po dyan ang ating bisita. Ang pastor ng Kwan, ang pastor ng
Tagig. Okay, so may pledge po tayo dyan. Ay pinapaalala ko lang po, yung iba po ay naitas na, hindi na papir. Ang nasa akin ay yung iba. Hanggang natapusan po ay pwede po natin yan ibigay. Maitulong po natin doon sa gawain ng Panginoon sa Baclaran. Okay. So, ano po ninyo ha? I-specific ninyo ha? Kung talaga hindi nyo magawang ilagay yung pangalan ninyo, kasi yung iba talaga, nanghula ako, paano kaya ito? Ilagay nyo yung nakalagay pledge for Baclaran. Kasi baka mamaya maibili natin ng electric pan, akala natin may kasama sa tiles. Ako ano yung ibig ko sabihin, kaya dapat i-ano nyo. Kaya meron ako natanggap na nakita ko na ay nakalagay sabi ko, uy, sabi ko, praise God, napakabuti ng Panginoon. Kaya nung nakita ko, ay pledge pala yun. Okay pa rin. Kaya kailangan nyo kasi iba kasi yung ginagastos natin dito, iba yung sa ano natin, pinakabong kami natin yan eh. Yan na yan. So, naunawaan na natin dahil larap tayo sa pagbibigay. Amen. Nagsasamantalahin ko na rin. Alam ko, mayroong mga pinagpala sa inyo sa ilang oras. Meron bang 24 oras? Meron. 24 oras na nakasama natin ang lingkod ng Panginoon. Yung kahit ninyo, at yung gusto nyo souvenir o kaloob na pinagpala ka o sa ginamit ng Panginoon ang ating lingkod, pagsama-sama kita natin, isama nyo na rito. Kahit hindi nyo nalagyan ng para kay pastor, kahit hindi nyo nalagyan, sama-samahin natin. Meron akong, kasi naalala ko kasi, kapon ay sinagawa yung kasal. Sa totoo lang, ewan ko kung sa totoo lang ako po'y tuwan-tuwa dahil unang disciple ko yun na ay ikinasal dito. Ang unang kasi ikinasal dito ay yung aking anak na panganay, kaya sinabi. At yung pag ginawa yung sa kaya tuloy nagkaroon ng issue na nangyari ka ba? Kasi doon nga ginawa at si Pastor Rico ang nagkasal at si Pastor Rico ni mayroon pa siyang lisensya noong panahon na yun. Kaya medyo nagkaroon ng plan. So, nung ikasal naman si Casey, ay meron akong yung pagkatapos niya yung kasal niya, binabasa ako. Nung mabasa ko yun, patungkol din sa kasal. Yung nabasa ko, pagkatapos lang ng kasalan ng pangalawa kong anak. Natatawa ako, naisip ko sa akin, kung realidad, ano bang totoo? Ang sabi ng kwento, ang sabi roon, mayroong isang kasalan na isinasagawa at andun yung pastor na magkakasal. Hindi ko lang alam kung born again ba yun, nag-post nung na yun, hindi ko alam kung ano siya. Pero parang born again eh, kasi pastor ang binanggit niya, hindi na sinabi eh. Tapos ang sabi niya, naroon din ng isang pinagkatiwalaan ng mag-asawang ikakasal na yung tinatawag na organizer. Kasi yung mga ganyan, may mga organizer yan. Sila yung nag-aayos na may kinalaman doon sa kasalan. So, at yung organizer, alam mo na kalimitan kung sino magagaling sa ganyan, magagaling sa ganyan kalimitan ay yung mga malalambot talaga. Ewan ko ba, bakit nga ba, kaya sila yung magagaling.
So, sa madaling salita, nasa reception na, nagkatabi, saktong nagkatabi yung pastor na nagkasal at yung organizer. So, nagkakwentuhan sila. Ano po, pastor po kayo, ano po yung ikinasal? Parang hindi po parang malapit kayo doon sa ikinakasal. Sabi niya, ano yun, kasamahan namin sa fellowship. Yan ang sabi niya. At kaibigan ko. Gano'n po ba? Ay, kaibigan ko rin po yung ikinasal. Kaya ako po ang kinuhang mag-organize ng kasalan. Ako po ano. Tapos biglang sumeryoso yung organizer sa kasalan. Medyo pa simpleng magkano. So, atin natin ang po ito. Huwag man po yung mga sama. Magkano po yung kahit sa ilang kasal. Yung dalawang magkasawa na yun. Umiti yung pastor na ano kasi nga hindi kasi nakikala sa akin. Sila matagal ko lang nakikita sa fellowship na ito, ibilangan ko rin sa ibang bayan ako, ay sabi na, binigyan ko na, ano magkaibigan naman kami, binigyan ko ng 3,000. Okay na yun, kasi at least yung ako, may ano man lang ako, papuwi, may pasalubong ako sa akin. Tapos, nagsalita yung organizer, alam mo pastor, hindi ba yung mga yun, pinagbigyan ko lang sila. Tinanong ko, nakano nagastos nila sa iyo? Kaibigan ko rin sila kasi pastor, kaya hindi ko rin tinanong ko na lang 80,000 yung tinahit niya sa akin. Tapos sabay lang simple sa alam mo pastor, kung ako sa iyo, magbabakla na rin ako. Doon ako nakatawa. Hindi sabihin, hindi na yung lingkod ng Diyos. Ilang libo lang yung ano. Alam nyo, nakakatawa pero sa totoo lang yan yung realidad. Bakit nga ba minsan, hindi natin makita, hindi natin manituri ng lingkod ng Diyos ay may karapatan para mabuhay sa gawain ng Diyos. Ang pastor ay kakain sa bunga ng Ebanghelyo. Kaya nasabi niya yun, at hindi nakinig yung pastor. Sabi kasi nung organizer, kaibigan ko, so kung hindi na kaibigan, possible, baka 120. Alam mo, magiging natin ang pansin. Sino ba ang pinakamahalaga doon sa kasalan? Sino ba ang nag-aayos? Sino ang gumagawa ng paraan para sila'y mabasbasan? Sino ba ang naglalapit sa Panginoon para maging maayos at samahan ang relasyon ng mag-asawa? Yung organizer ba o yung pastor? Yung nagkakasal. Di ba sa totoo lang yung nagkakasal? Pero minsan, mas may tiwala ang tao ay doon sa organizer. Parang yung organizer ang nagpapatakbo. Na parang, pero ang totoo niyan, kung wala yung pastor, hindi matutuloy. Lalangawin ang lahat ng effort ng organizer. So, nakukuha na yung ibig ko sabihin. Bakit hindi na nabanggit? So, marami ang bumukwestiyon. Amen. Sa karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Iluin mo, magiging legal lahat sa inyo. Malalagay ka sa ayos, tapos yung blessing pa ng Panginoon. Ang mga anak natin hindi magiging supling, hindi magiging kawawa, magiging nilalabas na bastardo, kasi legal lahat. Napapan niyo ibig sabihin? Ang ibig kong puntuhin dito, sana makita natin
kahalagahan. Amen. Ng kalooban ng ating Panginoon. Na maniwala kayo at sa hindi kung mabasa kung ngayon ka. Totoo ito. Minsan kasi, hindi man na sila nagduda doon sa organize. Mga ibilang ito na kung ano. Hindi lang pasun ng namin. So, ano nyo ba ibig sabihin? So, ibig ko sabihin, inaamon ko kayo, inaamon ko ang bawat isa. Sana maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kung tinuturing natin professionalism ang mga ginagawa ng organizer, sana ituloy din natin na professionalism din ng mga lingkod ng Diyos. May karapatan din sila na tumanggap naman ng biyaya at pagpapala. Wala na magsabi sa amin na nag-litisya ka na lang, nagbakla ka na lang. Parang natahimik na mga sobra. Ipinakikita ko lang kasi tingnan nyo sa Facebook, sa YouTube, kilala itong mga lingkod ng Diyos, mga magnanakaw daw. Hindi nila nakikita yung effort na ginagawa ng mga tao ng Diyos. Kaya nga kahapon sabi ko, parang napaano nga ako dahil hindi ko makaiyak eh. Sabi ko nga, ikinasal sila, sabi ko, ako'y tuwan-tuwa. Dahil ang layunin ng fellowship na ito ay pag-ayos ng buhay ng tao. Maglagay sa ayos ng buhay ng mga tao. So ngayon, tulad ng aking sinabi, so huwag naman lalo na yung ikinasala o kayo mahupit. Hindi ako nang umuusap para sa inyo ha. Ngayon na ano ko, sabi ko naman sa inyo, ako na bahala, basta may isang buti kayo ng coke, okay na yan. Kasi maikasalat kayo. Pag yung baka mataya diba, sumama ang loob sa akin. Ipinapakita ko lang kung ano yung karapatan ng mga lingkod ng Panginoon. Yung pagrespeto na katulad ng tinatanggap ng mga kapila. Okay, hindi ko natalo ng pananalabi para sa kakuhain ng ating Panginoon. Praise God, nawagan ko si Ato. Tayo paminahan dito. Napahayagan na yan. Nasabi ng Panginoon, may gagawin ng Diyos sa inyo. Amen! Huwag kang magsawa, ikaw tayo sa tayo. Tayo manalangin sa Panginoon. Hindi na sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na ginagawa ng ilang Diyos. Ang dalangin ko po, Panginoon. Pagpalayo mo ang iyong mga anak. Patuloy mo, Panginoon, buksan ang aming puso at ipaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng tawagin mo. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Lalo ko pa ipakikilala sa inyo ang lingkod ng Panginoon. Kagabi sinabi ko ang lingkod ng Panginoon ay hindi rookie. Yung inanong si Phil, ang mga church, halos kanyang Doctor Church, halos lahat yun. Hindi naman lahat, pero karamihan doon. Halos lahat Doctor Church na yun. Ang tagapagsalita po natin, hindi po napulot ng Panginoon kung saan-saan lang kami napapantay-tambay.
Siya po ay nasa isang matatag na kumpanya. Siya po ay nasa engineering works at mayroon siya mga tao. Engineer po yan. Hindi ko na naitatanong. Meron siyang tao na nagkakatiwalaan, pero dumating sa panahon na siya tinawag ng ating Panginoon, bubulong sa puso niya ang Panginoon, iniwan niya yung trabaho niya. Alam nangyari? Makaawa. Nakiusap yung kanyang kumpanya. Kasi nga siya yung halos na nakakatiwalaan doon. At nakita ko pa yan, nakapotsoy pa yan. Pinagamit ng company. Ang sabi niya, hindi ako pupili na. Hirapan na ako, pastor na ako eh. Hirapan na ako mag-manage sa oras ko. Pastor, kahit isang beses mo lang ako pasukan sa isang linggo. Yun na parang narinig ko, o isang beses, basta pasukan mo lang kami. I-supervise mo lang yung mga tao. Ilagay mo kung saan dapat ilagay. Yung dating trabaho niya. Pero dahil nasa pagtawag ng Panginoon, nakailang beses na siyang nagbitaw, nag-resign. Yun ang mga bagay na nawala sa kanya. Pati nga yung anak niya. Alam niyo yung anak niya, hindi mo sa akin. Basta umuwi na lang yung basta. Walang nakikita ang bakat na dinaramdam siya. Umuwi na lang siya basta-basta na may masama ang pakiramdam. Umabot tayo ng ilang buwan. Ako, nagsuffer pa yung bata. Inabot pa yun sa ilang buwan. Napaka-expert yung bata. Yung bata ko hindi naranasan namin mamatayan ng isang anak. Pero 2 araw lang nakasama ng misis. Ako hindi ko nakita. Dahil ayaw ipakita sa akin ng anak ko. Nahugulong buhay namin noon. So 2 araw lang niya nakita. Pero yung 17 taon, 17 o 16. 17 years nang kasama. Nangangarap kasi na. At may award pa yun. Hindi na nakapunta doon hindi na nakatungtong sa entablado. Kasi nga, nakikuha na ng Panginoon. May award yun. Nakita ko yun, may award yun. Pinag-pray yun ng buong fellowship. Pero, nawala rin talaga. Parang si Abraham, hiningi yung anak hindi. Abraham. So, yun ang mga bagay na nawala sa kanya. Kaya sabi ko na, dapat kasi sa kanya. Marami siyang karanasan dating sa paglilingkod sa Panginoon. At ang kapalitahan natin, sabi ko na, nakikita ko na. At sino mga kapagsabi? Ang ating pong Mother Church ay sa buwag. Sino mga kapagsabi baka isang araw, doon na siya nangangaral sa buwag. Sa konferensya ng buwag. Who knows? Diyos lang nakakaalam. So tayo po, palapakan po natin ng Panginoon at ng Mars Solano. Hallelujah, magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah, maging sa mga nunod, ang mga Bisaya, maayong umaga sa ating tanan. Maging sa mga Jumanon, maatong aga sa inyong ating good morning. Muna higit sa lahat sa Diyos, ito po ay biyaya lamang ng Panginoon. Ako po'y makatayo sa inyo sa harapang ito. Salamat sa kay Pastor Ramil, kay Sister Joy. Ako po ang maanyayahan, maging kabahagi ng inyong gawain sa lugar ito. Salamat din po sa aking pastor, kay Pastor Rico at Mami Kyo mula sa Baclaran, maging sa mga kapatira mula sa Paliparan. Maraming salamat. Maging sa aking may bahay na pinakamaganda sa balat ng Candy sa buhay ni Sir Nate. Salamat din sa walang sawang pagsuporta. Ngayong umaga, alam tayo na dumako na sa pinakamahalagang bahagi sa pangalan ng salita ng Diyos. Pakisabi ulit sa iyong katabi, huwag kang bulong ng bulong. Amen. Dahil pag bumulong ka, i-review ka niya kasi ang bumubulong si Satanas. Kasi pag maganda ang sinasabi mo, malakas. Okay? Job chapter 1 verse 21 to 22. Marahil sa ating buhay, marami tayong mga problema, maraming pagsubok na pinagdadaanan. At ngayong umaga, kung mayroong problema at higit na naranasang pagsubok, ay walang higit na pagsubok na kanyang naranasan. Job chapter 1 verse 21 to 22 ay ganito ang pagkasabi. Ang sabi niya,
Kung ba't ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, kung ba't din ako babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Pinagpala ang banal na salita ng Diyos. Father God, we thank you so much for the privilege this morning, O Diyos. Narito, Diyos, ang iyong mapaglingkod, wala pong kakayahang magsalita. Maliban, Father Lord, ilagay mo yung banal na salita sa aking labi. I need your anointing, your power, your dominion, in double portion, Panginoon, sa umaga. Ilagay mo ako, Diyos, sa iyong likuran. Ikaw ang magministeryo, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang magbukas ng puso't kaisipan. Ang iyong kapahayagan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan, ang maranasan sa umaga nito. At ako'y umasa na matatapos ang gawain ito at lalabas kami, Panginoon, sa gawain ito, maging sa nanonood. Tinatulad natin, pagkos mayroon kang ginawa. Ito pa, may aking pinapasalamatan at niluluwalhati sa pinakamatamis at makapangyang pangalan ni Jesus, na nanganap na Diyos ay magsabi ng malakas na sabi ng malakas sa palakpak. Ipagpamalino po kung bakit ganito yung tinig ang boses. Actually po, hindi siguro masaya si Satanas sa aking buhay. Every time na ako'y iniyahan, bago pa dumating yung ako'y malapit na iniyahan, doon pa susumpong ang bubo, susumpong ang sakit. Itong konferensya po ng Lucina, amen. Hindi ko naman nararamdaman yun, pero bago ako tumayo, 2 araw, grabe. Pero ganun pa man, hindi po naadlangan ang gawain ng Diyos ng kanilang. No? May isang kwento sa 3 puno. Isang araw, ang 3 punong ito sa gubat ay naisipang magpintuhan kung ano ang kanilang pangarap. Sabi ng unang puno, gusto ko maging isang kahon. Nalalagyan ng kayamanan, isang magarang baon na kayamanan na pinabalutan ng magandang disenyo. Laging puno ng ginto, pera at mamahaling mga alahas. Sabi naman ng pangalawang puno, ako naman ay isang napakalaking matibay na barko. Mga magigiting na kapitan, tao, hari at reyna ang sasakay sa akin. Lilibutin ko ang buong mundo at walang bagyo o hangin ang makapagpapalubog sa akin. Sabi naman pangatlong puno, ako naman ay isang pili na kamataas at malakas na puno upang lahat ng tao ay mapapatingin at hahanga sa kisik at taas ng aking mga sanga kahit ang kalangitan, hallelujah, ay mabot ko sa taglay kong kataasan. Nagdaan ang maraming taon, nagpatuloy ang 3 sa pananalangin ng pangarap upang magkatotoo. Ngunit dumating ang isang magtutrusot na gawin sa lugar ng unang puno. Mungkahi sa mga kasama, maganda ang punong ito. Pwede mag-isang taguan ng gamit. Ito lang ating putulin at ibinta sa mga karpentero. Galak na galak ang unang puno dahil matutupad na rin ang kanyang pangarap. Ngunit, matapos maputol ang unang puno, at sa halip na gawin isang magarang kahon, napunta ito sa karpinterong gumagawa ng kainan ng mga hayop. Halos hindi makapaniwala ang unang puno na mapunta lamang sa kulungan ng mga hayop at maging kainan ng mga kahoy. Ang sa pangalawang puno, makalipas ang ilang tao, may napadaan na mga ngasot naghahanap ng kahoy na pinta. Nakita nila ang pangalawang puno. Mga kasama, ito ang putulin natin, mukhang matibay ang punong ito. Bagay, maging panglakbay, pangtubig. Tuwang-tuwa ang pangalawang puno, dahil sa wakas, masasagot, matatagal niyang pananalangin. Naipinta naman ang mga ngaso ang pangalawang puno sa mahirap na may isla. Sa halip na gawing malaking barko, ay naging bangkang kahoy na gamit sa pangingisda. Natulala ang pangalawang puno dahil sa di nagkatutuwa kanyang pangarap. Naiwan ang pangatlong puno, tumangkad, naging makisik na puno. Makalipas ang mga ilang dekada, may mga sundalo na padaan at namimilit ng puno. Ang sabi ng kanilang kapitan, ang puno niyan, ang napakataas, ang piliin natin upang makita ng mabuti ng mga tao ang isang kriminal na itatali upang di tularan. Nagawa ang pangatlong puno. Walang nagawa ang pangatlong puno, kundi umiyak ng umiyak habang pinuputol ang kanyang katawan. Nang hina, nalungkot at tatlong puno,
dahil hindi nila nakamit ang kanilang pangarap. Ngayong umaga, mga kapatid, mga minamahal ko sa Panginoon sa lugar na ito ng Antipulo, ang gintong aral po sa kwento ay minsan sa ating buhay. Meron tayong mga pangarap na hindi po makamit na ang resulta, nanghihina tayo at nalulupay tayo. Amen po nga. Pero lagi mong tatandaan, God is with you, kasama mo ang Diyos. Ano ba ang sitwasyon, ano man ang nangyayari, kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Kaya siya amen. Kaya kung ngayong umaga, nabibigatan ka sa pagsubok mo, nabibigatan ka sa iyong problema, nabibigatan ka sa pinagdadaanan mo, mayroon tunay na kwento ng buhay ng pagsubok na walang higit sa kwento na naranasan ng taong si Job sa lumang tipan. At this morning, ito po'y nag-aalok ng isang pag-asa sa umagang ito. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang hinaharap mo. At iyan po ang dahilan this morning kung bakit ang lumang tipan ngayong umaga ay nagsasalita pa rin hanggang ngayon. Sa aklap ng Job ay nagsasalita. Kaya sa umagang ito, ano man ang iyong kalagayan, marahil ka sa balik ka ng karamdaman, marahil ka sa balik ka ng kawalan ng pag-asa, marahil na sa unos ka ng buhay, marahil may matindi kang problema, marahil mayroon kang matinding alalahanin. Nais kumangaral sa paksang, have faith in the midst of trial, God is with you. Magkaroon ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok, ang Diyos ay kasama natin. Sino po naniwala na kasama natin ang Diyos? May problema. Hindi ko mo Kristiyano, hindi ko mo alam ng Diyos, hindi ko mo naglilingkod. Hindi mo na mararanasan ang problema. Mararanasan po natin, pero meron tayong Diyos na kasama. Isang malakas na palakpak at tuloy ito. Why does it say that we should have faith in the midst of trials? Bakit sinasabi po ngayong umaga na magkaroon ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok? Ano bang purpose ng problema? Ano bang purpose ng pagsubok? Una, suffering is a test. Ang pagdurusa o pagsubok ay pagsusulit ng ating pananampalataya kung paano ka nagtitiwala sa Diyos. Sino po ito naniwala mayroong Diyos? Yung totoo po, ay yung iba. Kagaya po ni Job, ano man po ang kalagayan mo ngayon na nangyayari sa buhay mo, may mga pagsubok, minsan sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. At walang gagayang pagsubok, problema, pagdurusa, problems. Nahigit sa naranasan ni Job. Job chapter 1, verse 1 and 13 to 19. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nangangalan ko. Sa isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain. Take note, mabuting tao, umiiwas sa masamang gawain. 13. Isang araw nagkakainan at nag-inuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang pangalan na kapatid. Walang ano-ano'y dumating kay Job. Ang isa niyang kawan, sinabi nito, kasalukuyan po namin pinag-aaralo mga baka at nangingilangan naman ang mga asno. Nang may dumating na mga sabilyo, kinuha ko nila ang mga baka at mga asno at pinatay pa po ang ating mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita. 16. Hindi pa ito nakapagtapos sa pagbabalita na may dumating na mag-isa. Sinabi naman na ito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa ito halos tapos magsalita, may isa naman dumating ang sabi nito. Sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldino. Kinuha nila lahat ng kamilyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa natatapos magsalita na may dumating na may nagsabi habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at naginuman sa bahay ng pangalan nilang kapatid. Pinahampas po ng napakalakas na hangin ang lahat ang bahay, bumagsak, nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magpalita sa inyo. So ngayong umaga, may naranasan na po sa ating ganito sa ating buhay. Sa naranasan mo, makikita po natin kapatid,
ng pananampalataya ni Job ay taong matuwid, taong lumalakad sa harapan ng Diyos, taong takot gumawa ng kasalanan, ngunit sinubok po ang kanyang pananampalataya. Pinatay ni Satanas ang 10 niyang anak, kinuha po ang lahat ng ari-arian niya, pero never po siyang lumayo sa Diyos. Ikaw ngayong umaga, napagsabihan ka ni Pastor, nalayo ka na. Natuwid ka lang ni Pastor, pakiramdam mo, natisod ka na. Lagi natin tatandaan, pag ang pastor ay nagsalita sa atin, ang purpose niya hindi ka mapahamak, ang purpose niya mapaayos ka. Dahil pananagutan ng pastor sa Diyos. Kaya kapatid, iba ang hatol ng pastor sa mga estudyante. Kaya kung nagsasalita ng masakit ang pastor, hindi personal na atake yan. Iyan ay pagsasalita para sa kabubuti mo sa kaluluwalhati ng Diyos sa buhay mo. Ang problema pag tayo na pagsabihin, lumayo, si Job ba? Pwede na lumayo si Job. Siya'y taong matuwid, taong lumalakad sa harapan ng Diyos, may takot sa Diyos, takot gumawa ng kasalanan. Ngunit kapatid, ang makita mo, pag ikaw'y nakakaranas ng problema, nakakaranas ng pagsubok, ang solusyon hindi maghina, kundi isipin mo, sinusubok ka ng Diyos. Sa amin po mag-asawa, noong June 23, 2023 nga po namatay ang aming pangalawang anak na babae. Nag-iisang anak na babae po, 17 years old. Dahil sa sakit, amen. Ito pong sakit niya. Kaya ako ngayon, doon kanina, kausap ko yung doon sa hotel namin pinuluyan, kausap ko pinipili ko. Bunga yun ng noodles, bunga yun ng canton, bunga yun ng soft drinks, at hindi mahilig kumil ng tubig. Kasi siya hindi inom ng tubig nang hindi malamig, at hindi siya inom ng tubig nang hindi kanyang baso. Yung mga anak ko. So matutal, ang ikinamatay niya ay colon cancer sa edad na 17 years old. Dahil ang panahon ng pandemic, baliktad, mudyo lamang, gising po siya sa gabi. Dahil gano'n ang mudyo, maya-maya magluluto ng noodles, maya-maya magluluto ng canton, maya-maya kakain ng chichirya, maya-maya mag-soft drink, sa araw tulog siya. Amen. 7 gabi po siyang nakabural at gabi-gabi pa ako nakapangaral sa kanyang burol. Pwede ako magtanong sa Diyos, bakit Lord? Na-imagine niyo po, ng araw na yun, bago siya mamatay, nagkasal pa po ako. At gusto niya umuwi dahil sa ospital siya. At gusto niyang saksayan ng unang kong ikinasal. At kayo po'y pastor na yung unang kong ikinasal. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po kanina kay Pastor Arnel, yun ang kaurahang ikinasal dito kahapon, kaya hindi malayo sa araw, magiging dakilang lalaki ng Diyos. Amen. Hallelujah! Kaibigan, isipin niyo, gusto niya lumabas, gusto niya makita yung unang ikakasal ng papa niya. Pastor na nga po ngayon. Hallelujah! Pagbalik ko ng ospital, may dala ko ng pagkain para sa mama niya. At nung oras na yun, nagkikwentuhan kami, tapos bigla niya sasabihin pa, ba't gano'n? Pinagpapawisan ako, may electric pa. Tapos maya-maya sabihin naman niya, tingnan mo nga pa, kung tama ang number sa oxygen, mahirap ako huminga. Titingnan ko, sabi ko naman ayos. At dahil alas 12 na ng madaling araw, sinabi ko kay Mrs. Han, kumain ka na kasi may dala akong pagkain galing doon sa kasana. At nagkakain na si Mrs., sasabihin naman niya, Ma, nahirapan ako huminga. Tatayo ulit si Mrs., hindi siya makakakain. At dumating sa time, ang oras ay 12:20 ng madaling araw, June 23, 2023. Ang sinabi ko sa kanya, kasi nag-isa ka ng naming babae, ang tawag ko sweetheart. Sabi ko, sweetheart, matulog ka na. Ang makakain mo naman. Alam niyo, yung kulang niya dito sa kaliwa, sabi niya sa akin, pa, lipat mo rin yung una sa kanan. Binigay ko po yung una, pagpigit niya, yung pinapakawala natin. Wala siyang naramdaman kundi yung sakit na ng kanyang. Gaano kasakit makita po ng isang anak naming babaeng anak na pwede na maging tumigil sa ministry, pwede na kaming talikod sa panawagan ng Diyos, lalo maging sa na anak na babae.
Pero naunawaan ko po kapatid, sinusubok ang aming pananampalataya kung saan kami magtitiwala sa Diyos. At alam niyo kung tumigil kami, wala po Lutheran churches at wala po kami ngayong umaga rito. Kaya kapatid, ngayong umaga, kung nakakaranas ka ng matinding pagsubok, ang pagsubok ay bahagi ng buhay, pero kasama natin ang Diyos. Palapakan po natin, pumigil po natin, ating pangalawa natin nakikita sa buhay niyo. The persecution of Job's wife that he might upon life. Ang pag-uusig ng asawa ni Job para siya ay sumubok sa buhay. Minsan kasi kapatid, ang ating mga mahal sa buhay ang nagiging dahilan para tayo tumigil sa ating paglilingkod. Sino po nakaranas dito ng pag-uusig mula sa mga pamilya? Mahal sa buhay. Simba ka ng simba, naroon ka naman kagabi, umating ka na ng umaga, tapos babalik ka naman kagabi, tapos ngayon babalik, baka lumampas ka na sa langit. Salamat, lumampas sa langit, huwag ka lumampas pa yung langit. Ito yung si Mrs. Hope. Imbis na suportahan yung kanyang asawa, tayo pang sinabi. Kaya minsan sa ating buhay, ganito rin nangyayari. Kaya hindi ka magtataka kung nakakaranas ka ng pagsubok dahil ito'y bahagi ng buhay. Ikaw sa pubak na umaga. Bahagi yan. Pero hindi solusyon titigil ka. Hindi po solusyon na ayaw ka na. Hindi solusyon na ayaw ka na sa church. Hindi solusyon hindi ka nadadalo. Ang solusyon isipin mo kasama mo ang Diyos. Tingnan niyo, Job chapter 2 verse 3 to 9. Sinabi niya rito, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwi? Sumpahin mo ang Diyos at mamatay ka na. Grabe naman itong asawang ito. Kaya mga babae asawa, ang ating asawa ay katuwang natin, hindi natin kaaway. Sino po ito may asawa mga babae? Taas ng kamay. Saan maulahan sila dalagat pinaka? Marami pa tayo mag-asawa dito. Hallelujah. Pero kapatid, ano sabi niyo? Napansin niyo ba sa tutrin? Napansin mo ba lingkod ko siya mo? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin, umiiwas sa masamang gawain, hinihimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na idalan, subalit na natili pa rin siyang tapat sa akin, sabi niya. Kaya matindi ko si Satanas eh. Tingnan niyo katabi mo. Nakasawa ng tingin sa katabi mo. Hindi ko sinabi yung katabi mo si Satanas. Sabi ko, tingnan mo lang kung gising pa. Ano sabi ng verse 5? Subukin niyo sakta ng kanyang katawan. At sigurado kung susumpain niya kayo ng harap-harapan. Sinabi ni Yahweh kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya, umalis si Satanas sa harap ni Yahweh at tinagdag na nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Maigit pa si Satanas, kilala ang Diyos. Tinapansin mo humarap si Satanas sa Panginoon? Ngayong umaga, alam ko lahat ng kaharap mo ngayon mga anak ng Diyos. Amen. Sino kapatid? Yung iba, araw ng linggo wala sa church, nagpapayaman. Hindi maiwan yung bahay, baka nakawin yung bahay. Araw ng linggo, hindi maiwan yung business. Wala na nga kagabi, wala pa ngayon, mamayang gabi wala. Eh paano kung dumating bukas ng Panginoon? Tanong ng Panginoon, marami ka ng pera, madadala ba yung pera mo sa kayaman? Yung buhay mo ng kaya? No. Kaya kapatid, ang pinakamapalad ng tao ngayong umaga, walang iba, kundi ikaw na rito ngayong umaga. Isang malakas sa palapak at ano po sabi? Naupo si Job sa tabi ng basurahan, verse 8. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ang isang pirasong basal na palayo. Ang kanyang mga sugat, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwi? Sumpain mo ang Diyos at nagmamatay ka na. Hallelujah. Church, sa kabila po ng pagsubok kay Job, never po siya nawala ng tiwala sa Diyos. Never po siya tumalikod sa Diyos. Amen. Never po siya lumayo sa Diyos. At makikita pa po natin kahit sugat-sugat ang kanyang katawan, nagnanana na, buong katawan, ang lalaki, kung nakakita ka ng peksa, ang itsura ni Job, puro buong katawan, ay puro sugat-sugat, may nanak na, pwede na siya tumigil. Kung ba naman, nawalan ka niya ng 10 anak, nawalan ng karelian, ako sabi ka pa ng asawa, hoy! Tumigil ka lang kasi simba-simba mo, wala ka naman papalatiyak. Pero ano sagot ni Job? Job chapter 2 verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba tatanggapin mo sa Diyos?
Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng labas. Sabi, bakit kaya ito po ang sagot ni Job? Ikaw ngayong umaga. Mga simpleng problema lang, sinisisi mo lang. Alam mo, nung simula nagsipa-sipa ka yan, wala ka nang napapala, nung nagsipa-sipa ka yan, puro lang hirap ang buhay mo. Alam mo, nung sumasama ka dyan, ganyan, kay dia-dia na yan. Alam mo, sama-sama ka diyan, puro ka na lang kayo, walang ginawa, mag-church na lang kayo. Bago pa ako nakakilala sa Diyos, ako po yung nasingiro sa buhay ng babae ng nagkarilo. At every time po may street preaching sa labasan, nandiyan ang mga bunagin, mga buwang! Pero sino po mag-aakala, yung buwang na yun, isa na po ako naging buwang sa Panginoon. At salamat sa Diyos, lahat ng pinapangaral ko, walang makalapit, dahil ako sila isa rin ako sa buwang kay Jesus. Ano po nais ko sabihin mo umaga? Kapatid, ang problema kasama natin. Kapatid, ang pag-uusig kasama natin. Kapatid, ang pagsubok kasama natin. Pero lagi mong tatandaan, kapatid, kasama rin natin ang Diyos. Para natin. Alam mo, nagsimula kami sa pagpala ng street preaching, may bumato sa amin at sabay sigaw, "Hulap!" Alam mo, makalipas ang ilang buwan, kinuha ng Panginoon. Sumunod na taon, nangangalan ulit ako sa kalsada, nakalive, may dumay, nakabisikleta, ang sabi niya sa akin, "Baliw!" Sabi ko, "Kaibigan, God bless you, mahal ka na niyo." Sagot sa akin, "Pakialam ko sa iyo, nakalipas ilang linggo, pinatake sa puso na mahal." Ito lang po kailan, alam niyo, viral. Nag-viral po yun ang Das Marinas News. Pag may gawain po kami sa church, pupunta siya doon sa baba, sisigaw siya doon sa baba. At ang huling nangyari, galing kami ng Jubilee 19:30 ng gabi, si sister naglalakad sa kalsada, hinapon, walang kami. Nagulat ako isang araw, ang lalaking ito ay nakumatos na matay. At ang pinakamasakit, habang dinagala yung kanyang kabawang papunta sa sementeryo, nabangga ng truck, patay na, nadugon. Sabihin ko na, kaya wala, lumapit sa akin, police ka. Sabi ko, police multiplier, nagbibilang. Sabi niya sa akin. Pagkatapos nun, umalis siya, sinabi ko, alam niyo kapatid, lahat na naging kontra sa gawain ng Diyos dito, kinuha ng tayo baka pang-apat yun. Hindi ko na pinapanalangin. Ano kung nais ko sabihin, sa bawat hamon mo, sa bawat gawain, sa bawat ginagawa mo, hindi ka pwedeng matakot dahil kasama natin ang Diyos. Kaya sa bawat problema, sa bawat pagsubok, wala kang ikatakot dahil kasama natin ang Diyos. Isang malakas sa palakpak pagsubok. Kaya kapatid, ang celebrate din namin, mga beses sa araw. Patuloy yun, hindi kami umaawat. Kahit may sasaway, sige tuloy. Kasi hindi kami natatakot dahil kasama namin ang Diyos. Anong problema ko pambaon lang? Mayaman si Papa D. Ang kinakailangan lang, kapatid, magtiwala tayo sa Diyos. Kaya ito yung pangatlo. Tingnan niyo po yung pangatlong nangyari kay Job. Pwede na sabihin na Job, nalayas naman ako. Namatay niya yung 10 anak ko eh. Mabait naman ako. Nagsisimba nga ako eh. Nagbibigay pa ako ng tithes ko. Sobra pa ngayon binibigay ko eh. Nagbigay pa nga ako ng love offering. Tapos ang bait-bait ko. Pero kapatid, let us see what the Bible says in third points. Trials get us to trust God for who it is, not for who He does. Ano sinasabi niya lang, ang pagsubok ay nagtuturo po sa atin na magtiwala sa Diyos kung sino siya, hindi sa kung ano ang kanyang ginagawa. Sino po ang buhay ngayong umaga? Ang tanong, bakit ka buhay? Alam niyo sa amin, maraming namatay sa panahon ng pandemic. At isa po ako dyan. 3 beses po ako nagka-COVID. Kaya nga po nagpunta yung pastor ako, nabagit yung Pastor Amel kanina. 14 years po akong project manager sa isang kumpanya. Ayaw na ayaw po akong bitawan ng aming boss. Hanggang dumating sa offer para lang ako makapasok. Amen, hallelujah. Kailangan kong pasukan sila. Kahit isang araw, 3 araw, makapasok ako ang sweldo ko buong isang linggo. May sasakyan pa po akong ginagamit. Ang motor ko niya kung gagamitin ko punta sa opisina. May allowance pa ako pagdating ng opisina. May sasakyan ako papunta sa mga parking. Until such time, nagka-COVID po ako. Unang COVID, nag-resign ako. Kailangan ng kumpanya. Bumalik ako. Pangalawang COVID, yung pangatlong COVID, dito na po yung Delta variant. Ang sabi ng doktor, Pastor,
you are not survive, mamamatay ka sa pang-apat na araw. Nung pakaramdam ko mamamatay na ako, umupo na ako, umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo naman ako, okay na ako. Pero deep inside, siyempre, naisip ko, misis ko, ako mag-asawa ulit. Naisip ko, paano yung tatlong anak ko? Naisip ko, paano yung church? Sabay sundot, Lord, kung dudugtungan mo pang aking buhay, gamit mo. Nagkaroon lang ko ng dahilan para nawala yung COVID. Nag-full-time pastor pa ako. Iniwan ko yung aking trabaho, iniwan ko yung sweldo, iniwan lahat. Pero nasimula kami, sumunod kami sa kalooban ng Diyos. Hindi kami pinabayaan ng Diyos. Isang malakas na palakpak. Ganito yung sa buhay ni Job. Kaya pagkatapos po ng 37 chapter mula sa chapter 1 hanggang 37 chapter na nahimik ang Diyos, walang tugon. Minsan ganito sa akin, di ba? Lord, naglilingkod naman ako, bakit wala kang ginagawa? Akala mo walang ginagawa ang Diyos, God will make a way sa buhay mo. Habang nananahimik ang pakiramdam mo, wala kang nakikita may ginagawa ang Diyos. Amin po ba? Itong tuwing mo. 37 chapter na nagtatanong si Job, never siyang sinagot ng Diyos. At nakipag-usap ang Diyos kay Job mula sa isang malakas na unos upang pangain si Job sa kanyang walang kapangyarihan at nais malaman ni Job na ang sagot. Ngunit tumanggi ang Diyos. Tingnan niyo po, Job 38 verse 1 to 3. Pagkatapos dito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamagitan ng pakalakas na bagay. Hindi sinabi, Oy, Gia! Ano, katamad-tamad ka, bumangon ka yan. Walang sinabi ang Panginoon. Oy! Ato! Bangon na, may church ngayon! Walang sinabing ganito ang Panginoon. Tingnan niyo po. Verse 2. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kabangbangan. Tumayo ka na niyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi. Sa halip church na bigyan ng sagot si Job, ang tinugon ng Diyos, ang ipinauunawa ng Diyos kay Job, siya may control sa lahat ng bagay sa mundo at siya lamang nakaalam ng dahilan ng mga problema. Isa rito yun eh. Hindi ka sinagot ng Diyos. Itinurong po kay Job na mas mabuting kilalanin ang Diyos sa kanyang buhay kaysa malaman ang sagot. Hindi kailangan malaman ni Job kung bakit siya nagdurusa. Ang kailangan niya malaman kung sino ang Diyos, sino ang may control, at sino ang tunay nagmamahal sa kanya, at sino ang tunay makasama sa problema. Ang tunay mo makasama sa problema, walang iba ang Diyos. Ang kaibigan mo, nariyan lang yan pag marami kang pera. Nariyan lang yan pag mayroong pakinabang ka, pero pag nagkasakit ka, wala nang lalapit sa iyo. Pero ang Diyos nariyan. Ito ang naisasabihin kay Job. Church, sa halip na sabihin kayo madala ng kanyang pagdurusa, tiniyak po ng Diyos kay Job ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katarungan, ang kanyang kapangyarihan, hindi nagbabago. At natutunan po ni Job ang masakit na aral na kapag ang lahat ay nawala sa aking buhay, mayroon po tayong Diyos na kailan ay sapat na si Jesus Christ. Jesus Christ is enough! Iwan ka ng kaibigan mo, okay. Iwan ka ng magusta mo, it's fine. Iwan ka ng jowa mo, okay. Hindi yung para sa'yo. May binigay ang Diyos na perfecto para sa'yo. Pero hindi yung solusyon, lalayo ka. Titigil ka, nasaktan na, backstep. Sana all na backstep. Ang solusyon, mas lumapit ka sa Diyos. Kaya ibinigay po ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang salita, ang iyong pastor, ang iyong mga kaibigan upang tulungan ka at higit sa lahat palakasin ka sa iyong pagsubok. Bakit? Kasama po natin si Jesus. Have faith in the midst of trial. God is with you. Isang malakas. Kaya kapatid sa ating pagkatapos. Marahil in the midst of us, merong malaking problema. Marahil in the midst of us, meron pang pinagdadaanan. Nagsimula po kami ng gawain, iniwan ako ng dati kong pastor. Nagtayo sila ng sariling church, kinuha mga member. At ang pinakamasakit, nagtayo pa sila ng church mismo doon malapit sa aming church. Pero nagpatuloy pa rin kami. Yung best friend kong pastor at kasamahang pastor, iniwan kami. Nagtayo rin sila ng sariling church. At isa po kami sa inikayat na sumama sa kanila. Pero natili kami sa paglilingkod. Hanggang nagka-COVID ako 3 beses. Tapos namatay po ang nag-iisa naming anak na babae. With high honors, tama yung sinabi ni Pastor Ramel.
May award po siya, pero hindi niya matanggap na sa hospital. At alam niyo ba na sa hospital na siya, ang inaalala pa rin niya, yung school. Sino po mag-aakala na siya pa'y audio operator sa church? Siya po'y Sunday school teacher sa mga bata. At siya po minsan ang nagpapiano. Pero pwede kami tumigil. Pero nagpatuloy po rin kami. At ngayon po, kung lahat ng pagsubok namin tumigil kami, wala po kami rito sa biyaya ng Diyos. At higit po sa lahat, wala pong 4 na Luther Church ang paliparan. At wala po kami ngayong umaga sa kalamitan ito kung hindi po kami nagtiwala sa Diyos. Kaya ngayong umaga sa aking pagtatapos, magtiwala po sa mahanggang karunungan ng Diyos. Ang mayroong pinakamabuting plano sa iyo, hindi ang kaibigan mo, hindi ang mahal mo sa buhay, kundi ang Diyos. Magtiwala po sa perpektong pag-ibig at plano ng Diyos para sa iyo. Hanapin po ang presensya ng Diyos sa gitna ng iyong pagsubok. Ang ating Panginoon ay nagdadala para ng mga pilat ng pagkapako sa krus. At nakatayo na nakabukas sa mga bisig upang alimin ka sa kanyang mapagmahal na presensya. Kaya sa huli po ng kanyang buhay, pinagpala siya. Ibinalik ng Diyos ang lahat sobra-sobra pa, doble-doble pa. Sa ating pong sariling pagbabasa sa Job chapter 42 verse 10 to 17. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala. Binigyan siya ng Diyos na 14 at 15 tupa na 6,000 kamilyo. 2,000 bakat sa 1,000 inahing asto. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki, 3 anak na babae. Ang mga anak na babae na Job ang pinakamaganda sa buong lapain. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inapot pa siya ng kanyang apo si Kapan na Askalay. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Kapatid, ngayong umaga narinig po natin ang kwento ni Job. Wala pong katulad na pagsubok na naranasan po natin ngayon. Kaya kung ikaw yan ngayon, mahal ka ng Diyos sa umakang ito. Habang inihimik ang awitin kay buti-buti mong Panginoon. Kaya kung may pinagdadaanan ka, pinalakas ka po ng Diyos sa pamagitan ng kwento ni Job. Kung ganito ang pakiramdam mo, isipin mo si Job. Namatay ang 10 anak ni Job. Nawala lahat ng ari-arian, pero neither po siya nawalang tiwala sa Diyos. Pagkos pinuri po niya Diyos. Bakit? Naunawaan niya ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Kaya magkaroon ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok, magpatuloy ka, magpakalakas ka, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng buhay. Dahil sabi ng Diyos, Deuteronomy 31 verse 6 and 8, kayo magpakalakas at magpakatapan. Huwag kayong matakot at pangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon Diyos ay siyang lumayawang kasama mo. Hindi kanya iwan ipababayaan kanya ang Panginoon. Ang siya nagpapauna sa iyo. Sa isa sa iyo, hindi kanya iwan ipababayaan. Ikaw ay huwag matakot ni maglupay kayo. Kapatid, darating mga pagsubok. Darating mga problema. Darating mga hamon sa buhay. Pero kapatid, lagi mong isipin, kasama mo ang Diyos sa gitna ng problema. Habang nanatili na kayo ko, nakapikit ang ating mga mata ngayon. Mabuti ang Diyos sa ating mata. Nakikita ng Diyos ang mga problema. Nakikita ng Diyos ang mga pinagdadaanan. Nakikita ng Diyos ang mga kapit-hatian. Marahil nasaktan ka ng iyong maalis sa buhay. At ang resulta, ayaw mo nang dumalo dahil nakarinig ka ng masakit na salita. Marahil nasaktan ka ng dati mong kapatiran. At ang resulta, natisod ka, ayaw mo na magpatuloy. Marahil napagsabihan ka. At ang resulta, ayaw mo mahal ka Jesus. Habang nanatili na kayo ko, nakapikit ang ating mga. Marahil may bisita ngayong first time. Ngayon ka lang nakadalo sa ganitong gawain. Narito ka, hindi isang aksidente. Sinadya ng Panginoon. Maraming bisita ka. Meron po ba bisita ngayong umaga, pwede mo itaas ang iyong kanang kamay? Sa mga disciple na alam, marahil may bisita, pwede niya kapitan, meron first time. Kung lahat tayo rito mananampalataya, ako po'y mangungusap sa nanonood ng live na ito. Mahal ka ng Panginoon. Hindi kayo sa aksidente nakapanood ng live na ito, sila niya Jesus. Marahil may problema ka. Marahil may pinagdadaanan dating sa iyo. Gusto mo lang sumuko. Gusto mo lang umayaw. Gusto mo lang kunin ang sarili mong buhay dahil sa problema. Ngayong umaga na sa tulong ng Jesus. Tanggapin mo si Jesus. Si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ikaw yan nanonood ng live na ito. Hindi rin yun ang aming dala, hindi panibagong sikta. Ang aming dala ay ang pag-asa. Ang aming dala ay ang pagbabago ng buhay. Ang buhay na walang gana kay Kristo Jesus mo lamang pagkala. Ikaw yan. So, di mo ang pananalangin ito na nabula sa iyong puso. Panginoong Isus, ako'y lumalapit
nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran. Inaamin ko, Panginoon, na isa akong makasalanan simula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Jesus, marami pong salamat sa libreng kaligtasan, kapatawaran, ang buhay na walang hanggan. Hiling ko rin, isulat ko ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong papabalik o kukunin mo na ako iyong makasama sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Aming palapakan na po natin, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi na diyan, ang sino lamang sumampalatay at sitanggap sa Kanya ang binigyan ng karapatan maging anak. Kung hindi ka sumampalatay, hindi mo tinanggap si Jesus, kanino kang anak? Anak ka lang ng mama mo. Hindi ka anak ng Diyos. Ganito rin kapatid, sabi nila, Pastor, nagsisimba na ako tuwing linggo. Nananalangin ako araw-araw. Pero ang sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lamang tumutupad sa akin. Kaya kung ikaw ay nakapanood ng live nito, dalawang bagay lang nais ko iwanan sa iyo, hindi kita ilalong na rin. Una, magbasa ka ng Biblia sa nagisipin mo ang katotohanan. Pangalawa, hanapin mo ang gawain ng Diyos sa nagtuturo ng katotohanan. Hindi kami yun, pero ngayong umaga, ikaw ang pinakapalad at ang iyong gawain na puntahan at napanood ay isang gawain na nagpumula sa Diyos. Tayo po lahat ngayong umaga ay tumayo, hallelujah, kay buti-buti mo, Panginoon. Tunay na mabuti ang Diyos sa buhay mo ngayong umaga. Marahil ngayong umaga, ikaw ay may problema. Tingin mo hindi mo kaya. Marahil may pinagdadaanin ka ngayong umaga, tingin mo hindi mo kaya. Tingin mo wala ka nang magagawa. Gusto mo na sumuko. Gusto mo na umayaw. Gusto mo na tumigil. Narito si Jesus. Nais ka na. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Lalo't sumasampalataya sa Kanya. Sinasamba kita. Oh, hallelujah. Ngayong umaga, kaibigan, nais kang tulungan ng Panginoon. Ngayong umaga, kaibigan, nais kang sumuluhan ng Panginoon. Pag hindi mo kaya. Ang hindi mo magagawa, magagawa. Ang imposible sa iyo, posible sa Kanya. Habang inaawit ang kay buti-buti mong Panginoon, binubuksan mo ang altar, katampi magbiyan. Lumapit ka, kung may karamdaman ka, kausapin mo siya. Kung may pinagdadaanan ka, lumapit ka sa Kanya. Si Jesus ang nasa bulan, darating at darating. Na mawala lahat ng bagay sa akin. Ngunit ang pangako ni Jesus, hindi ko matutupas. Sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang pahinaan. Ako ang Diyos na yung kasama. Hindi kita papabayaan. Mabuti ang Diyos sa iyo ngayon. Oh! Hallelujah! 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 Ikaw lang ngayon mo mga pinakausap ng lumapit. Ikaw lang ang mayroong pinagdadaan ng maraming may sakit, may buhot, may galit pa sa iyong puso dahil sa mga naranasan mo. Pinakausap ka ng Diyos ngayong umaga, lumapit ka. Oh! Hallelujah! 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 Yes, oh God! Hallelujah! 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 Oh! That's it right now, for your son. That's it right now. That's it right now. Sika baba. Iya baba sika baba. Iya baba sika baba. Iya baba sika baba. Yes, oh God, hallelujah. Pinupuri ka namin tayo namin tumayo. Yes, oh, hallelujah. Salamat po Diyos sa umaga. Diyos, ang
Ang Diyos ay nag-uusap sa inyong buhay. Hindi ko kayo, tulad minsan sa inyong buhay may dumarating na struggles. Minsan sa buhay mo may darating na hindi mo inaasahan mga problema. At itong mga problema ito ay hindi mo malalaman, bigla lang sa dumarating. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Nasa mo yung loob, hindi ka niya iwan, hindi ka niya pamamayaan. Dahil sa pamagitan mo, sister, gagamitin ka ng Diyos isang araw. Ang mga kaibigan at kakilala mo, ito magiging pagpapala sa buhay mo. Pag ito hindi mo kaibigan, hindi mo ito, hindi mo ito kakalimutan. At ito'y mananatili sa iyo, tunay na mangyayari ang bagay sa iyong buhay. Mahal ka ng Panginoon, totoong may problema, totoong may pagdurusa, totoong may pagsubok, ngunit tandilin mo, ang Diyos ay iyong kasama, magtatagumpay ka, dahil kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin, purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, hallelujah, hallelujah. Mother, nakakuna yung rest. Lumapit. Ang Diyos, nakikita ka ngayon ng umaga. Nakikita ng Panginoon ang iyong puso. At ang nais na sabihin sa iyo ng Diyos, kung ikaw'y magpapatuloy sa iyong paglilingkod, gagamitin ka ng Diyos sa mga pangyayaran ng Panginoon. God's love you so much. Hindi kita kilala, ngayon na tayo nakita. Pero ang Panginoon may nangungusap sa iyo. Kung paano ka ngayon, narito ngayon umaga, naitinin mo ang pag-aaral mo, unti-unting makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos, magiging mangangarap ka, maging patutuo ka, maging pagpapala ka sa buhay ng mga Diyos. Marahil ang iyong magulang hindi pa mananampalataya. Marahil ang mga kasama mo sa bahay, hindi pa sila talagang naging lingkod sa Diyos. Pero ngayong umaga, dahil sa pamagitan ng buhay mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Hindi ka pababayan ng Diyos. Huwag kang manako. Hakbang mo ang pangako ng Diyos. Hindi ka niya iwan. Hindi ka niya pababayan. Mayroon pang gagawin dakilang bagay ng Diyos sa buhay. Father God, narito Diyos ang lalaki. Ikaw, Diyos, ang higit na kakakilala sa kanyang patibulor ng kanyang puso. Kaya ngayong umaga, Panginoon, anuman ang kanyang kahilingan, anuman hinihingi sa iyo, ay i-release mo, Diyos, in the name of Jesus. Pakayakapin mo pa sa Lord ng iyong pag-ibig. Ang makita niya ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Aming palapakan po natin. Hallelujah. Yung kagabi, hindi po nakasama, first time, nawala kayo dito kagabi. Amen, kung lahat tayo dito ay mananampalataya. Ang tinig ng Diyos kayong umaga, hindi ko mo Kristiyano, hindi ko mo mananampalataya, hindi tayo makaranas ng problema. Makakaranas tayo ng problema, ngunit hindi tayo nag-iisa kasama natin ang Diyos. Ang gawin lang natin, habang ang magpatuloy, Lord, habang nakakaranas ka ng problema, mas lalo kang kumapit sa Diyos. Habang nakakaranas ka ng pag-uusig, mas lalo kang kumapit sa Diyos. Habang ikaw ay naghihirap, mas lalo kang kumapit sa Diyos. At pag ito'y na-survive ninyo, doon nyo makita ang dakilang pagpapala ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang pananampalataya namin sinusubo ayon sa mga problema. Kaya ngayong umaga, habang lumalapit si Pastor Amir, minsan pa, palapakan natin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Yes, Lord, salamat sa iyong mga kapahayagan. Salamat sa iyong salita. Salamat sa pagsama, Lord. Ang aking Lord, ang aming pagpalain mo ang lugar nito. Marami ka ba'y kabang na makaluwa ng biyaya at pagpapala na makita sa iyong buhay. Lalo sige, ang inikot sa lugar nito yung pagpalain mo, Panginoon. Kanina natin ako sa labas, sabi ko, kasi binabanggit niya yung anak mo. Sabi, paano kaya gawin mangyari sa akin mo sa Lord? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Alala ko, meron pa isa tayong pastor, yung sinabi ko kanina na nakuskus na umatakbo ko sa nagtatatawa. Sa kanyang pag-ministry, sinawag siya ng Panginoon. Sinuportahan niya ang ministry na wala siyang suporta kasi. Sinuportahan niya ang ministry na nagtitinda siya ng fishball. Nagtitinda siya ng fishball. Kaya ang baba ng niya, nagtitinda siya ng fishball. Lumaki yung panahon, lumaki yung anak niya, asa maridoki na sila. Yung anak niya hindi marunong magdamoy. Isang araw, hindi umuwi. Hinanak niya, naglunta siya. Tinanong niya mga kaibigan, mga kaklase, sabi ko,
hindi daw nila alam. Pumunta siya doon sa tabing dagat. Nakita niya yung sinilas ng kanyang anak. Nari sa tabing dagat. Marindoke, ano yan eh. Awan daw, anong nagtulak sa kanya, ginawa niya. Lumusong daw siya. Ginaganon, umabot daw siya hanggang dito. Ginaganon niya yung hindi natungtungan daw siyang palakbo. Umiyak na daw siya. Nakiran niya yung tutong ng ano niya. Parang mukha ng tao, sinisid niya. Pagpusta pa, ano niya doon sa ano. Sino na? Siguro, nagtulakan, parang namin yan, nagtulakan yung ano, binuli siya, tinamo siya doon sa, tubig. Hindi marunong maglango. Tinamo. Bawa niya, pagdating niya doon sa ano. Ayaw na niya magbihis. Tumabi siya doon sa ano, nagbihis siya ng bawa niya. Lord, isama mo na ako sa akin. Para kainin ka namin. Hindi sa sumuko, nagpatuloy siya. Sundan pa yun, nakadalawang paray pa siya na anak. Nagpatuloy siya. Yun yung tatay yung niligid. Kung hindi siya nagpatuloy, walang mga sakang na naligtas sa Japan. Misyonero yung kanyang manugang sa Japan. At ano ngayon, kung anong panalubi sa akin, yung kanyang nanay, kung sa isang bansa na pumunta. Kung sa isang bansa na pumupunta yung nanay niya, kinakausap ka nga siya, doon niya, tawagan nila doon niya, kasi mga best friend ko yun eh. Natay mo kakamita, natay pupunta, yung mga usapan. Yung tayong asawa niya, walang narating, karindoki lang, pero narating niya ang kaharian ng Diyos. Amen. Kaya naalala ko kanina, graduate sana pala niya, mag-receive ng award, tatanggap ng award, hindi nakaakit sa stage. Biglang may dumating sa akin doon, hindi na siya nakabitan ng award dito dahil ang Panginoon na nagsabit ng award siya. Amen. Oo nga, sabi ko, Panginoon, napakabuti ko, walang lugi sa naglilingkod sa Panginoon. Yes. God bless you sa inyong lahat, ang palain kayo ng ating Panginoon. Oh, kaya picture para tayo. Pray muna tayo, pray. Magandang po. Picture. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, minsan pag hinihingi ko, O God, iyo pong pagyamanin ang iyong salita. Lalo na ang mga kinausap mo ng personal. hallelujah. God, gamitin mo at papangyarihan Yes, ang iyong salita. Buhay. At ang bawat isa na nakakakinig ng salita mo, God, ilusin mo po at pagyamanin mo ang bigay na lahat sa Panginoon. Daraan sila sa mga iba't ibang mga problema at pagsubok hanggang hindi ka pa dumarating, pero iukit mo sa kanila kasama namin. Yes, God. God, marami pong salamat. Ikaw magpala ng kanilang pangangailangan. Yes. Ang bagong kasal, ikaw mo mag-bless at Yes, Diyos. God. O God, at ang dalanin po namin ang iyong lingkod na ginamit mo rito. Ingatan mo po siya sa kanyang pagbalik, sa kanyang pupuntahan. Kundi ang nagtakamali, halos 100 kilometros ang kanilang lalakbayin pabalik sa kanilang church. God, ang dalangin mo po, pag-iingat mo po, Panginoon, at patuloy mo pa siyang gamitin sa ikalalago ng gawain mo, God. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito tayo. Dito na lang. Thank you for watching.